Ako po si Remedios Sarabata at 3 years na po ako na member ng Revival Fire Church. Noon po kasing araw mismo ng anniversary, meron po kasi sa amin na bilin na punta namin sa venue ay 12 ng tanghali. Pero hindi ko po alam, sobrang aga pa, parang yung puso ko, parang may nagsasabi na pumunta ka na. Wala pa po yatang 11 na pumunta ako. Ramdam namin ang kabutihan ni Lord sa araw na iyon na may gagawin siya. Sobrang galak po ng puso ko na yung 11th anniversary ng Revival Fire Church, isa ako sa na-bless, isa ako sa pinagpala ni Lord ng araw na yun. Meron po akong answered prayer na pinag-pray ko talaga sa Kanya. Hindi niya ibinigay agad, pero yun pala, pinag-intay akong matapos kong gampanan yung bawat ipinagagawa niya sa akin, ipagkakaloob niya rin. Yun po yung pinag-pray ko tungkol dun sa promotion ng anak ko na isang teacher. Pinagkaloob niya. Pero yun po 3 years naming binalak. Yung 3 years na binalak namin hindi po matuloy-tuloy dahil sa kakulangan ng pinansyal. Nagkaroon ng time na binigyan sila ng DepEd ng pagkakataon para makakuha ang promotion na yun kung makakapasa sila noong October. Pero dumating po yung January na nilabas yung pangalan ng mga nakapasa. January at February, hindi po napasama yung pangalan niya. O yung time ng anniversary, hindi ko man naalala sa kanya na banggitin na, Lord, yung anak ko pinagpe-pray ko sa iyo. Pero pinagkaloob niya dahil March 3 po, maagang paggising ko, pagtingin ko po sa cellphone, may notification. At yung notification po na yun ay ang nakalagay lang yung isang papel na puno ng pangalan, pero nandun na po yung pangalan ng anak ko. Kaya sobrang faithful po ni Lord sa mga anak niya na alam niyang tapat sa Kanya. Ganon din po yung apo ko, tumawag siya at sabi niya nung daw pong altar call ni Pastora, 2 bagay lang ang ipinag-pray niya, sa promotion ng mama niya at sa pagiging active ng mga youth dun sa church ng barrio. Sa biyaya po ni Lord, ipinagkaloob sa kanya pareho yun. Kaya yung apo ko, tuwang-tuwa siya. Kaya alam kong si Lord, kikilos siya sa pamilya ko, kikilos siya lalo sa mga apo ko para magkasama-sama kami na maglilingkod sa Kanya. Ako po si Honey Ann at isa po ko sa mga in-house ng church. Naalala ko po bago po mag-anniversary, kasagsagan din po nun paghahanap po ng work. More than 1 year po akong walang. Nung mismong anniversary, nagkaroon ng altar call. Parang may something sa heart ko na kailangan ko pumunta doon sa unahan. Tapos nung time na yon, ang sinasabi ni Pastora ay forgiveness. Tapos naalala ko, sabi ni Pastora, lahat daw na nagpatawad ng totoo sa puso niya ay marireceive niya yung para sa kanya. May nag-text sa akin. Pinapapunta nila ako dun sa office, sa company na yun. Nakuha ko po yung job at agad-agad po nila akong pinapirma ng job offer. So ngayon po, currently po, I am working na po sa biyaya po at kahabagan ng Lord. Ako si Saibel Solano, taga Barangay Obrero, South 17. Single parent, may 2 anak. Bago pa naman mag-anniversary, ini-invite na talaga ako ni Emmy. Sabi ko para baka sakali, may mabago sa buhay namin. Maisama ko sila, yung mga anak ko, gano'n. Ayun na nga, sabi niya, Ate Saibel, sama ka sa amin. Maganda doon, maano ka. Kasi may si Pastora, sabi niya gano'n. Sabi, di sumama na ako. Kung nandun naman, okay naman. Siyempre, nakikinig yung mga nangyayari na parang masaya, magaan sa pakiramdam. Tapos nung nagsalita na nga si Pastora, meron tumatak sa isip ko na isang salita na sinabi niya. Sabi niya, kaya daw hindi nangyayari yung mga answered prayer kasi may mga hadlang.
katulad ng galit, sama ng loob, at marami pang iba, ganon. Naisip ko, ay, kaya pala hindi, kasi tatlong, halos December, wala akong trabaho eh. Hindi ako nawawalan ng trabaho. Magmula pa noon kasi, sa printing press ako nagtatrabaho eh. Hindi ako nawawalan ng tawag, marami akong contractor, marami akong mga boss. December, wala akong trabaho. Hanggang nung anniversary. Nung umattend ako ng anniversary, nung sinabi ni Pastora yung mga hindi daw nang yayari na answered prayer, pumunta ako sa harap. Tapos, diyasalan niya kami na tanggalin daw yung ganon, magpatawad. Naisip ko yon. Tapos, pagkatapos, okay na. Inano ko na sa isip ko, sa puso ko na, ay gagawin ko na nga yun. Yung mga sinabi ni Pastora na huwag na magalit. Hanggang sa mga isang araw lang nakalipas, nagkatrabaho ako. Sabi ko, Diyos ko, thank you Lord. Thank you Lord. Sabi ko, marami po salamat kasi ang tagal ko nang iniintay ito eh. Sa totoo lang naman, ang tagal ko nang iniintay na magkatrabaho. Talagang tuwan-tuwa ako. Sabi ko, Diyos ko. Kaya naisip ko, sabi ko, itutuloy-tuloy ko na kasi nga, parang, tapos tahimik ang bahay. Ganun. Yung anak ko tahimik. Siguro, ayun na yung sign ni Lord. Tapos, marami pang, sunod-sunod na. Yung kasamaan ko na loob na kasamahan ko, nag-chat na siya. Sabi niya, pasok ka sa akin, ganyan-ganyan. Tapos meron pang isa, yung isang kasamahan ko. Sabi ko, grabe. Sabi ko, paano ko ba to gagawin ngayon? Paano ko pagkakasyahin yung katawan ko kung sakasakali? Yun. Kaya, thank you Lord.